Dumadagundong ang langit sa ibabaw ng Forbes. Partila, nakikiramay ang kalikasan sa trahedyang nagaganap sa loob ng naglalagablab na mansyon ng mga de Ayala. Ang patak ng ulan ay walang nagawa upang apulay ang apoy na mabilis na lumalamon sa mga mamahaling muebles at mga alaalang nakaukit sa bawat sulok ng bahay. Sa gitna ng kaguluhan, maririnig ang tunog ng bakal na kinakaladkad sa semento, isang tunog na nagpapahiwatig ng paghihirap at kawalan ng pag-asa. Si Isabela ang babaeng tinaguriang henyo sa larangan ng pananalati, at ang huling tagapagmana ng pamilya de Ayala ay nakahandusay sa sahig. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng talino at ningning ay wala nang makita ngayon, bulag at duguan dulot ng lason na dahan-dahang ipinainom sa kanya sa loob ng maraming buwan. Ang kanyang katawan ay punong-puno ng paso at sugat, ngunit ang sakit na pisikal ay walang binatpat sa hapdi ng pagtataksil na kanyang nararamdaman. Narinig niya ang mga yapak ng sapatos na papalapit, mga yapak na kabisadong-kabisado niya. Ang tunog ng takong na tumatama sa marmol na sahig, at ang mabigat na hakbang ng isang lalaki. Kahit hindi niya sila nakikita, alam ni Isabela kung sino ang mga ito. Si Ricardo ang kanyang asawa, ang lalaking pinag-alayan niya ng buong mundo, at si Sofia ang kanyang kapatid na itinuring niyang kakampi sa lahat ng laban. Ngunit ngayon, ang kanilang mga tawa ay umaalingaw sa nasusunog na silid, tila musika ng demonyo sa kanyang pandinig. Nakuha na nanin ang lahat, Isabela, wika ni Sophie habang humahalakak. Ang tinig nito ay puno ng lason at panlilibak. Ang lahat ng account sa bangko, ang titulo ng mga lupa sa Makati, at maging ang mga shares sa korporasyon, lahat ay nakapangalan na sa amin ni Ricardo. Salamat sa iyong pagiging tanga at bulag na pag-ibig. Sinubukan ni Isabela na bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay masyadong mahi. Ang tanging nagawa lamang niya ay iangat ang kanyang ulo at harapin ang direksyon kung saan nanggagaling ang boses ng mga taksil. Kahit na wala siyang makita, ang kanyang diwa ay nananatiling matalas. Ang galit sa kanyang puso ay nagbigay sa kanya ng huling lakas upang magsalita, kahit paggaralgal ang kanyang tinig. Bakit, tanong ni Isabela, isang simpleng salita na puno ng bigat. Minahal ko kayo, ibinigay ko ang lahat. Naramdaman niya ang pagluhod ni Ricardo sa kanyang tabi. Naamoy niya ang pamilyar na pabango nito na humahalos sa amoy ng usok at gasolina. Hinawakan ni Ricardo ang kanyang baba at pinuwersang iharap sa kanya kahit na alam nitong wala siyang nakikita. Huwag mong masamain, Isabela, sagot ni Ricardo sa malambing ngunit nakapangingilabot na tono. Masyado ka kasing magaling, masyado kang matalino. Habang buhay ka, mananatili lamang akong anino sa iyong likuran. Ang mundo ay humahanga sa iyo, samantalang ako ay tinitingnan lamang bilang asawa ni Isabela de Ayala. Hindi ako makakapayag na manatili sa ilalim mo habang buhay. Binitawan ni Ricardo ang mukha ni Isabela at tumayo. Narinig ni Isabela ang pagkasa ng isang baril, ngunit mas naging malinaw sa kanya ang tunog ng lighter na binaglalaruan ni Ricardo. Alam mo ba, mahal ko, dagdag pa ni Ricardo, habang pinapanood ang apoy na lumalapit sa kinaroroonan ni Isabela, ang mga henyo ay dapat namamatay ng maaga. Sayang ang iyong talino, kung hindi naman ito mapapakinabangan ng iba gaya namin. Ngayon maaari ka nang magpahina. Tumawa muli si Sofia at narinig ni Isabela ang tunog ng baso na nagkikiskisan, tila nagtutuwas pa ang dalawa sa kanyang malalapit na kamatayan. Subalit hindi nila alam na sa kabila ng kanyang pagkabulag at panghihina ay may huling baraha pang itinatago si Isabela. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang guwapang patungo sa isang nakatagong switch sa ilalim ng sahig na gawa sa kahoy, isang mekanismo na siya mismo ang nagdisenyo para sa mga ganitong pagkakata. Kung mamamatay siya, sisiguraduhin niyang hindi mapapakinabangan ni Ricardo at Sofia ang kahit isang sentimo ng kanyang pinaghirapan. Sa huling sandali ng kanyang buhay, ngumiti si Isabela. Isang ngiti na puno ng dugo at pait. Magkikita tayo sa impyerno, bulong ni Isabela. Pinindot niya ang switch, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong Forbes Park. Ang mansyon ng mga de Ayala ay naging isang malaking bolang apoy na tumupok hindi lamang kay Isabela, kundi pati
na rin kay Ricardo at Sofia at sa lahat ng mga dokumentong nagpapatunay ng kanilang nakaw na yaman. Ang huling narinig ni Isabela ay ang sigaw ng takot mula sa 2 taong nagtaksil sa kanya bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Katahimikan. Mula sa nakabibinging pagsabog biglang nawala ang lahat ng ingay. Walang apoy, walang sakit, walang ulan. Ang tanging naririnig niya ay ang ritmo ng isang orasan. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Ang tunog ay tila galing sa malayo, papalapit ng papalapit hanggang sa ito na lamang ang tanging bagay na umiiral sa kanyang kamalayan. Ang amoy ng usok at nasusunog na laman ay unting napalitan ng isang pamilya at mabangong halimuyak. Amoy ng mga mamahaling rosas na bagong pitas. Amoy ng mamahaling kandila na gawa sa lavender at danila. Napasinghap si Isabela at biglang napabangon. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis, tila baka katapos lang niyang tumakbo ng isang marapon. Ang kanyang paghinga ay malalim at mabilis habang ang malamig na pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Nasaan ako, tanong niya sa sarili habang kinakapa ang kanyang paligid. Malambot ang kanyang hinihigaan. Ang tela ng kumot ay gawa sa pinakamahusay na seda. Wala ang init ng apoy, wala ang sakit ng mga sugat. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at laking gulat niya nang makita niya ang liwanag. Nakakakita siya. Malinaw ang bawat detalye ng silid. Ang malaking chandelier na kristal sa kisame, ang mga kurtinang kulay ginto na humahawi sa liwanag ng buwan, at ang malaking salamin sa kanyang harapan. Agad siyang bumangon at tumakbo patungo sa salamin. Hinawakan niya ang kanyang mukha, makinis, walang peklat. Walang bahid ng dugo. Ang kanyang mga mata ay malinaw at buhay na buhay. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay at napansin na wala ring mga paso o sugat. Nanaginip ba ako, bulong niya. Muhit ang sakit ng pagkamatay ay tila totoong-totoo. Ang init ng apoy, ang tunog ng pagsabog, ang huling sigaw ni Ricardo, ang lahat ng iyon ay nakatatak sa kanyang memorya na parang bakal na idiniin sa bala. Napadako ang kanyang tingin sa kalendaryo na nakapatong sa kanyang mesa. 7 ng Oktubre taong 2019. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Napaatlas siya habang ang kanyang isipan may pilit na pinag-uugnay ang mga pangyayari. 2019. 5 taon ang nakalilipas mula sa gabi ng kanyang kamatayan. Kung tama ang petsang ito na yung gabi ang kanyang engagement party. Ang gabi kung saan opisyal niyang iaanunsyo ang kanyang pagpapakasal kay Ricardo. Ang gabi kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang paghihirap. Buhay ako, wika niya sa kanyang sarili. At sa pagkakataong ito ang kanyang tinid ay hindi garalgal kundi puno ng pagkamangha. At unti-unting napapalitan ng determinasyon. Bumalik ako. Tumingin siya sa orasan sa dingding. 7 na ng gabi. Sa ibaba ng mansyon, naririnig niya ang mahinang tugtog ng biolin at ang bulungan ng mga bisita. Alam niya ang mangyayari ngayong gabi. Sa orihinal na timilain, magsusuot siya ng isang simpleng puting bestida, magpapakamahinhin, at hahayaan niyang si Ricardo ang maging bigas sa gabing ito. Hahayaan niyang manipulahin siya ni Sofia upang magmukhang tanga sa harap ng mga investors. At sa hulit pipirma siya sa isang kasunduan na magbibigay kay Ricardo ng kapangyarihan sa kumpanya. Hindi na ngayon. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Isabela. Kung binigyan siya ng Diyos o ng demonyo ng pangalawang pagkakataon, hindi niya ito sasayangin sa pagiging mabait. Ang Isabela na namatay sa sunog ay kasamang naabo sa gabing iyon. Ang Isabela na nakatayo ngayon sa harap ng salamin ay isang babaeng nabuhay mula sa impyerno upang maningil ng utang. Binuksan niya ang kanyang walk-in closet. Nakahanda na sa maniki ng puting bestida na pinili ni Sofia para sa kanya. Isang bestidang nagmumukhang inosente at mahina ang sinumang magsuot. Walang pagdadalawang isip na kinuha ni Isabela ang gunting sa kanyang mesa at pinagpuputol ang puting bestida hanggang sa maging basahan na lamang ito. Naghagilap siya sa kanyang koleksyon. Kailangan niya ng isang damit na sumisigaw ng kapangyarihan. Isang damit na magpapakita sa lahat kung sino ang tunay na reyna ng mga de Ayala. Nakita niya ito sa pinakadulong bahagi ng kanyang damitan.
Isang pulang gown, na gawa sa velvet, na kasing kulay ng sariwang dugo. Ang disenyo nito ay hapit sa katawan, may malalim na hiwa sa likod at nagpapakita ng kanyang kurba. Binili niya ito noon, ngunit hindi kailanman isinuot dahil sinabi ni Ricardo na masyado itong agaw atensyon. Isinuot niya ang pulang gown. Umarap siya sa salamin at naglagay ng makeup. Sa halip na light pink na lipstick na gusto ni Ricardo, pinili niya ang pinakamatingkad na pula. Nilagyan niya ng matalim na eyeliner ang kanyang mga mata na tila ba anda siyang pumatay sa isang tingin lamang. Isinuot niya ang kanyang mga alahas na diamante, ang mga alahas na ipinamana pa ng kanyang lola na sa kanyang nakaraang buhay ay ninakaw ni Sofia. Handa na ako, bulong niya. Binuksan niya ang pinto ng kanyang kwarto at lumabas sa pasilyo. Ang bawat akbang ng kanyang stiletto heels ay lumilika ng tunog na parang paparating na halpok. Tuk-tuk. Nakarating siya sa tuktok ng grand staircase. Mula sa itaas tanaw niya ang daan-daang bisita na nagtitipon sa malawak na bulwagan. Naroon ang mga pinakamayayamang negosyante sa Pilipinas, mga politiko at mga kilalang personalidad. At sa gitna ng lahat, naroon si Ricardo nakasuot ng mamahaling tuxedo, nakikipagtawanan sa mga bisita habang hawak ang isang baso ng champagne. Sa tabi nito ay si Sofia, na nakasuot ng kulay aso na bestida, umaakto bilang isang supportive na kapatid, ngunit sa totoo ay isang ahas na naghihintay ng pagkakataong tumuklaw. Biglang tumahimik ang musika nang mapansin ng conductor ng orkestra ang presensya ni Isabela sa itaas ng hagdan. Isa-isa ring dumahimik ang mga bisita at napatingin sa kanya. Ang katahimikan ay nabasag ng mga bulong-ngalan. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang inaasahan nilang mahiyain at simpleng Isabela ay wala roon. Ang nakikita nila ay isang diyosa ng karandahan at kapangyarihan na kabalot sa pulang tela na tila apoy na naglalakad. Dahan-dahang bumaba si Isabela sa hagdan. Ang kanyang baba ay nakataas, ang kanyang mga balikat ay tuwid. Hindi siya tumitingin sa sahig, kundi direkta sa mga mata ng mga taong naroon. Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Napatingin si Ricardo sa itaas at halos mabitawan nito ang hawak na baso. Ang gulat sa mukha nito ay hindi na itatago. Hindi ito ang Isabela na kilala niya. Hindi ito ang asawang madaling utuin at pasunurin. Nakita ni Isabela ang takot sa mga mata ni Ricardo kahit sandali lang ito bago ito napalitan ng pagkamangha at pagnanasa. Si Sofia naman ay napanganga sa inggit at inis, tila hindi matanggap na nasapawan siya sa gabing dapat ay siya ang nagmamayobra. Nang makarating si Isabela sa uling baitang ng hagdan, sinalubong siya ni Ricardo. Nakaunat ang kamay ng lalaki na parang isang mapagmahal na kasintahan. Isabela, mahal ko, napakaganda mo ngayong gabi, bati ni Ricardo bagaman may halong pagkalito sa kanyang boses. Akala ko ba ay isusuot mo ang puting bestida na pinili ni Sofia? Tinitigan siya ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, kasing lamig ng yelo. Hindi niya inabot ang kamay ni Ricardo. Sa halip tiningnan niya ito, mula ulo hanggang paa, na parabang isang insekto na hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Nagbago ang isip ko, Ricardo, sagot ni Isabela, ang kanyang boses ay malinaw at naririnig ng mga taong malapit sa kanila. Ang puti ay para sa mga inosente. At sa gabing ito tapos na ang panahon ng pagiging inosente. Napataas ang kilay ni Ricardo, hindi sigurado kung paano sasagot. Lumapit naman si Sofia, na pilit ng ngumingiti. At, ang ganda ng gown mo, pero hindi ba masyadong matapang ang kulay para sa isang engagement party? Para kang pupunta sa digmaan, biro ni Sofia na may halong patutsada. Hinarap ni Isabela ang kanyang kapatid. Lumapit siya ng kaunti hanggang sa maamoy niya ang takot sa likod ng makapal na pabango ni Sofia. Baka nga, Sofia, sagot ni Isabela nang may makahulugang ngiti. Minsan ang buhay ay isang digmaan. At sa digmaang ito hindi na ako ang magiging biktima. Tinalikuran niya ang dalawa at naglakad patungo sa gitna ng bulwagan. Kinuha niya ang mikropono mula sa MC, ang lahat ay naghihintay sa kanyang sasabihin. Sa original na timeline dito niya ianunsyo ang pagbibigay ng full control ng D. Ayala Holdings kay Ricardo bilang regalo sa kasal.
Huminga ng malalim si Isabela. Tiningnan niya ang mga bisita, at sa huli ay ipinako ang tingin kay Ricardo na ngayon ay pinagpapawisan na ng malamig. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Isabela. Salamat sa pagdalo sa gabing ito. Alam kong marami kayong inaasahan na anunsyo, ang kasalang pagsasani ng mga kumpanya at ang hinaharap ng De Ayala Corporation. Tumigil siya sandali, pinalalakas ang tensyon sa silid. Subalit niya yung gabi mayroon akong ibang plano. Nais kong ipaalam sa inyong lahat na simula bukas ako na ang tatayo bilang nag-iisang CEO at chairman ng De Ayala Group of Companies. Walang merger na magaganap. Walang shares na ilitat. Ang kapangyarihan ay mananatili sa kamay ng De Ayala. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng mansyon. Nagulat si Ricardo. Namutla si Sofia. Ang mga investors ay nagpalakpakan, tila nasyahan sa ipinakitang tapang ng tagapagmana. Tinitigan ni Isabela si Ricardo na ngayon ay mukhang sasabog na sa galit, ngunit hindi makapagwala dahil sa dami ng media at bisita. Ito ang simula, Ricardo, bulong ni Isabela sa hangin. Kahit na nasa malayo ang lalaki. Ito ang simula ng iyong pagbagsak. Ibinaba niya ang mikropono at kumuha ng isang baso ng wine mula sa waiter. Itinaas niya ito sa ere bilang isang toast sa kanyang sarili, sa kanyang bagong buhay, sa kanyang paghihiganti. Ang laro ay nagsimula na. At sa pagkakataong ito siya na ang taya, siya na ang may hawak ng baraha. At siya na ang magdidikta kung sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay sa larangan ng kapangyarihan at salapi. Hindi na siya ang bulag na asawa. Siya na si Isabela de Ayala, ang babaeng bumangon mula sa abo upang sunugin ng mga taong nagtangkas sa kanyang buhay. Lumapit sa kanya ang isang matandang negosyante, si Don Antonio, isa sa mga pinakamatapat na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Isabela, hiyabati nito ang gulat at paghanga ay nasa mukha. Ibang-iba ka ngayong gabi. Para kung nakikita ang iyong ama sa iyong mga mata. Matagal ko nang hinihintay na ang kinin mo ang tono na para sa iyo. Ngumiti si Isabela sa matanda, isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito. Salamat, Tito Antonio. Sagot niya. Matagal na panahon akong natulog. Pero gising na ako ngayon. At marami akong kailangang linisin sa bakuran ng aking ama. Habang nag-uusap sila sa gilid ng kanyang mata, ay kitang-kita ni Isabela na hinihila ni Ricardo si Sofia palabas ng bulwagan, marahil ay upang magplano ng bagong estratehiya o mag-away dahil sa nangyari. Hinayaan niya sila. Gusto niyang maramdaman nila ang takot ng kawalan ng kontrol. Ito pa lamang ang unang hakbang. Ang gabi ay malalim na, ngunit para kay Isabela ito pa lamang ang pagsikat ng kanyang araw. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay hindi na nagpapahiwatig ng kalungkutan, kundi ng paghuhugas sa kanyang nakaraan. Ang bawat tunog ng orasan ay hindi na bilang ng kanyang natitirang oras, kundi bilang ng mga araw na natitira para sa kanyang mga kaaway. Sa isang sulok ng silid, napansin ni Isabela ang isang lalaki na nakatayo sa dilim malayo sa kasiyahan. Nakasuot ito ng itim na suit at may hawak na whiskey. Nakatingin ito sa kanya ng may interes. Hindi niya ito gaanong kilala sa kanyang nakaraang buhay dahil umiwas siya sa mga taong konektado sa underworld, ngunit alam niya ang pangalan nito. Dante. Ang lalaking kinatatakutan. Sa Dusineswag, ang lalaking may hawak ng mga sikreto ng Manila. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa kanyang nakaraang buhay, hindi siya nangahas na tumingin sa mata ni Dante. Ngunit ngayon dinitigan niya ito pabalik. Nakita niya ang isang ngisi sa labi ng lalaki bago ito tumango sa kanya at nagakad paalis. Alam ni Isabela na magkikita silang muli. Kailangan niya ng alyansa. Kailangan niya ng sandata na hindi kayang tapatan ni Ricardo. At si Dante ang susi sa susunod na yugto ng kanyang plano. Inubos ni Isabela ang laman ng kanyang baso. Ang lasa ng wine ay matamis at mapait, parang ang lasa ng tagumpay na may halong dugo. Huminga siya ng malalim at naghanda na harapin ang mga bisitang lumalapit sa kanya upang bumati. Ang bawat pakikipagkamay, ang bawat ngiti, ang bawat salita ay bahagi ng kanyang pagtatanghal. Tapos na ang pagiging biktima. Ang reyna ay nagbalik at ang kanyang kaharian ay hindi na muling maagaw ni numan.
Ang apoy na tumupok sa kanya noon ay siya na ngayong apoy na kanyang gagamitin upang tupukin ang mundo ng mga nagkasala sa kanya. Nagsimula nang tumugtog muli ang orkestra, isang masiglang musika na tila nagdiriwang sa pagbabago ng ihip ng hangin. Sa gitna ng karangyaan at kinang ng Forbes Park, isang bagong Isabela ang isinilang, at ang Maynila ay hindi pa handa sa bagyong kanyang dadalhin. Lumipas ang ilang oras matapos ang makasaysayang gabi sa mansyon ng mga De Ayala. Ngunit ang alinongaw ng mga bulungan at ang bigat ng tensyon ay tila nakadikit pa rin sa bawat sulok ng silid na yon. Bagaman nakaalis na ang karamihan sa mga bisita, si Isabela ay nakasakay na ngayon sa likod ng kanyang itim na limousine na bumabaybay sa kahabaan ng IDS-A patungo sa Bonifacio, Global City. Tahimik ang loob ng sasakyan, tanging ang mahinang huni ng makina at ang patak ng ulan sa bintana ang malirinig. Nakatingin siya sa labas, pinagmamasdan ang mga ilaw ng Metro Manila na tila mga bituin na nahulog sa lupa. Sa kanyang nakaraang buhay, ang mga ilaw na ito ay simbolo ng kanyang kalungkutan, mga ilaw na hindi niya maabot dahil nakakulong siya sa anino ni Ricardo. Ngunit ngayon, ang bawat ilaw ay tila nagpupugay sa kanyang pagbabalik. Ang kanyang desisyon nang huwag agad patayin sina Ricardo at Sofia ay hindi dala ng awa, kundi ng isang mas malalim at mas madilim na pagnanasa. Ang kamatayan ay madali, ang kamatayan ay isang pagtakas. Naisip ni Isabela na kung papatayin niya ang mga ito ngayon, hindi nila mararamdaman ang bigat ng pagkawala. Hindi nila mararanasan ang gutom, ang kahihiyan, at ang desperasyon na naramdaman niya noong siya ay bulag at walang laban. Gusto niyang maramdaman ni Ricardo ang bawat sentimo na mawawala sa kanya. Gusto niyang makita si Sofia na magmakaawa para sa kapirasong tinapay. Ito ang tunay na hustisya. Ang unti-unting pagbaklas sa kanilang pagkatao hanggang sa wala nang matira, kundi ang kanilang mga pangalan na wala na ring halaga. Uminto ang sasakyan sa harap ng isang hindi gaanong kapansin-pansin na gusali sa gitna ng big. Walang malaking karatula, walang neon lights. Taning isang mabigat na pinto na gawa sa mahogany at isang guard na nakasuot ng barong ang nagbabagay. Ito ang Tegot, isang exclusive jazz bar na pinupuntahan lamang ng mga tunay na may hawak ng kapangyarihan sa Pilipinas. Dito nagaganap ang mga transaksyon na hindi itinatala sa papel. Dito nagbabago ang ihip ng hangin sa politika at negosyo. At dito niya matatagpuan ang susi sa kanyang susunod na hakbang. Bumukas ang pinto at sinalubong siya ng malamig na hangin na amoy mamahaling tabako, patiter. Madilim ang loob, tanging ang mga ilaw sa bawat mesa at ang ilaw sa stage kung saan may tumutugtog na jazz band ang nagbibigay liwanag. Ang tunog ng saxophone ay malungkot, ngunit mapang-akit, humahalo sa tunog ng mga yelo na kumakalansin sa mga baso ng whiskey. Naglakad si Isabela papasok, ang kanyang pulang gown may humahawi sa dilim na paang isang babala. Hindi siya pinigilan ng mga staff, kilala nila ang aura ng isang De Ayala, ngunit mas higit pa roon ramdam nila ang kakaibang panganib na dala ng babaeng ito. Tumiretso siya sa pinakadulong bahagi ng bar sa isang gut area na nakatago sa likod ng makapal na kote ng pelos. Doon nakaupo ang isang lalaki. Nakatalikod ito sa kanya, nakaharap sa malaking bintana na tanaw ang skyline ng Taguig. May hawak itong baso ng scotch at sa mesa ay may nakapatong na isang baril na nakabalot sa panyo. Si Dante, ang pangalan na binubulong lang sa mga boardroom ng Makati, ang lalaking sinasabing may kontrol sa kalahati ng mga daungan sa bansa at may koneksyon sa mga politiko na kahit ang presidente ay hindi kayang banggain. Sa kanyang dating buhay, si Dante ang kanyang mahigpit na karibal. Ito ang kumuha sa mga assets ng De Ayala noong bumagsak ang kumpanya sa pamumuno ni Ricardo. Pero ngayon hindi na sila magkalaban. Ngayon siya ay magiging kasangkapan. Mr. Dante, panimula ni Isabela, ang kanyang boses ay hindi nanginginig, bagkus ay puno ng awtoridad. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. Ang mukha nito ay may ilang peklat. Tanda ng mga laban na kanyang pinagdaanan, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at mapanuri. Tiningnan niya si Isabela
Mula ulo hanggang paa hindi bastos kundi tila kinikilatis ang isang mamahaling hiyas. Isabela de Ayala, sagot ni Dante, ang kanyang boses ay malalim at baritono. Balita ko ay gumawa ka ng eksena sa iyong engagement party kanina. Iniwan mo ang iyong fiancé sa ere at inangkin ng kumpanya. Matapang. Umupo si Isabela sa tapat ni Dante nang hindi hinihintay na alukin siya nito. Kinuha niya ang bote ng whiskey at nagsalin sa isang bakanting baso. Hindi iyon katapangan ni si Dante. Iyon ay paniningil. At nandito ako dahil may offer ako sa iyo. Napataas ang kilay ni Dante, tila naaaliw sa inasal ng dalaga. Karaniwan ng mga taong lumalapit sa kanya ay nanginginig sa takot o kaya ay punong-puno ng kayabangan na agad niyang binabasad. Pero si Isabela ay iba. May lamig sa mga mata nito na pamilyar kay Dante. Ang lamig ng isang taong nakaranas na ng impyerno at nakabalik. At ano naman ang mai-offer ng isang prinsesa ng Forbes Park sa isang tulad ko, tanong ni Dante habang pinaikot ang yelo sa kanyang baso. Pera connection mayroon na ako ng mga iyan. Tinitigan siya ni Isabela ng diretso sa mata. Alam ko ang mangyayari sa stock market bukas. Alam ko na ang Horizon Development ay babagsak dahil sa isang skandal na puputok sa tanghali. Alam ko na ang lupa sa Kadait na balak bilhin ng gobyerno para sa Babong Expressway ay tataas ang halaga ng 500% sa susunod na buwan. At alam ko na si Ricardo ang aking asawa sa ibang buhay. At kaaway sa buhay na ito ay may tinatagong offshore account na ginagamit niya para suhulan ang mga board members. Tumigil sandali si Isabela para hayaang pumasok sa isip ni Dante ang kanyang mga sinabi. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng lalaki. Ang pagkaliw ay napalitan ng interes. Paano mo nalaman ng mga yan, tanong ni Dante, ang tono ay mas seryoso na ngayon. Hindi na mahalaga kung paano, sagot ni Isabela. Ang mahalaga ay kung paano natin gagamitin ang impormasyon na ito. Tulungan mo akong masakil si Ricardo. Gamitin mo ang iyong impluensya para harangin ang kanyang mga loan sa bangko. Ipaharang mo ang kanyang mga shipment. Takutin mo ang kanyang mga investors. Gawin mo siyang pariya sa business world. At bilang kapalit, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng Makati na pag-aari ng De Ayala Land at ang impormasyon sa stock market na magpapayaman sa iyo ng higit pa sa kaya mong ubusin sa 10 habang buhay. Natahimik si Dante. Tinitigan niya si Isabela, tila binabasa ang kaluluwa nito. Sa loob ng mahabang panahon ay wala siyang nakilalang babae na kasing tapang at kasing delikado nito. Ito ay isang sugal. Isang malaking sugal. Ngunit si Dante ay isang sugarol na hindi umaatlas sa magandang laban. Kalahati ng Makati, ulit ni Dante, tila tinatantya ang bigat ng alok. At ang ulo ni Ricardo sa isang plato. Hindi literal na ulo, Mr. Dante, paglilinaw ni Isabela habang sumisilay ang isang ngiti na walang halong saya. Gusto ko siyang makitang buhay. Gusto kong makita siyang gumagapang. Gusto kong makita siyang namamalimos ng awa. Kapag nakuha ko na ang lahat sa kanya, saka ko siya ibibigay sa iyo para gawin mo ang gusto mong gawin. Inilahad ni Dante ang kanyang kamay. Dilms, de Ayala. Pero sa oras na lokohin mo ako, hindi mo gugustuhing malaman kung ano ang kaya kong gawin. Tinanggap ni Isabela ang kamay ni Dante. Ang palad nito ay magaspang at mainit kabaligtaran ng kanyang malambot at malamig na kamay. Sa sandaling iyon, nabuo ang isang alyansa na yayanig sa buong Pilipinas. Ang utak ni Isabela at ang kalamnan ni Dante. Isang kombinasyon na walang sinuman ang makakapigil. Sa kabilang dako ng lungsod sa isang penthouse, sa Rockwell, ay nagwawala si Ricardo. Binasag niya ang mamahaling gas na galing ba sa Ming Dynasty sa sobrang galit. Nakaupo sa sofa si Sofia na umiyak habang hawak ang kanyang telepono. Kuya, binabawi ng mga sponsors ang kanilang pledges para sa charity event ko, sumbong ni Sofia. At tumawag ang manager ng bangko, naka-freeze daw ang credit cards natin dahil sa utos ang main office. Anong nangyayari? Bakit ginagawa ito ni Isabela? Sumigaw si Ricardo at sinipa ang center table. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa utak ng babaeng iyon. Akala ko ba kontrolado mo siya, sigaw niya kay Sofia. Akala ko ba sunod-sunuran siya sa atin?
Bakit bigla siyang naging ganito? Napahawak si Ricardo sa kanyang buhok. Ang plano niya ay simple, pakasalan si Isabela, anti-anting ilipat ang yaman sa kanyang pangalan at kapag nakuha na ang lahat ay iligpit ito. Perfect plan. Ilang taon niya itong pinaghandaan. Pero sa isang gabi lang nawasak ang lahat. At ang mas masakit ay ang kahihiyan, ang pagtingin ng mga tao sa kanya kanina sa party, ang awa, ang pangungutya. Hindi siya makakapayag. Kailangan niyang gumanti. Tatawagan ko si Mr. Chua, wika ni Ricardo, habang nanginginig ang kamay na dinadampot ang cellphone. Siya ang pinakamalaking investor natin. Kung makukuha ko ang suporta niya, mapipilitan ng board na pumanig sa akin. Kahit na si Isabela ang CEO, ako pa rin ang may hawak ng operasyon. Nag-dial siya. Pin. Ring. Pin. Sinagot ang telepono. Mr. Chua, Ricardo, ito pasensya na sa nangyari kanina, may konting hindi pagkakaunawaan lang kami ni Isabela, pero gusto ko sanang pag-usapan ng tungkol sa project sa Laguna. Tahimik sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang segundo nagsalita si Mr. Chua, ngunit ang boses nito ay malamig. Ricardo, ikinalulungkot ko pero nagpo out na kami ng investment sa project. Ngayon kaninang umaga lang. Ano, gulat na tanong ni Ricardo. Paano nangyari iyon? Wala namang abiso. Tumawag ang opisina ni Ms. Di Ayala, paliwanag ni Mr. Chua. Sinabi niya na may mas magandang direksyon ng kumpanya at inofferan niya kami ng triple return kung ililipat namin ng pondo sa bago niyang venture kasama ang Dante Group. Ricardo, napatigil ka ba? Dante Group? Ang kumpanya ni Dante. Ang kilabot ng underworld. Paanong nakilala ni Isabela si Dante? Paanong naunahan siya nito? Pinabaan siya ng telepono ni Mr. Chua. Napaupo si Ricardo sa sahig. Pakiramdam niya ay anti-anting sumisikip ang mundo sa kanya. Ito na ba yon? Ito na ba ang simula ng kanyang pagbagsak? Hindi. Hindi siya papag. Tatayo siya. Lalaban siya. Pero hindi niya alam na sa bawat galaw niya ay may nakahandang bitag si Isabela. Ang sumunod na mga linggo ay naging impyerno para kay Ricardo at Sofia. Bawat deal na subukang isara ni Ricardo ay nauudlot. Bawat lupa na subukan niyang bilhin ay nabibili na ng iba sa mas mataas na halaga bago pa man siya makapag-offer. Ang mga stock na binili niya gamit ang kanyang secret funds ay biglang bumagsak ang halaga dahilan upang malugi siya ng milyong-milyon. Si Isabela naman ay walang tigil sa pagtatrabaho gamit ang kanyang alaala sa hinaharap ay nalaman niya kung alin ang mga kumpanyang sisikat at alin ang mga babagsak. Namuhunan siya sa isang maliit na tech startup na sa loob ng 2 taon ay magiging unicorn company. Bumili siya ng mga lupa sa mga probinsya na tatayuan ng mga bagong airport at highway. Ang yaman ng De Ayala na dati ay stagnated ay lumago ng 3 beses sa loob lamang ng 1 buwan. Ang mga board members na noong una ay nagdududa sa kanya ay niyayoy halos sambahin siya. Tuwing umaga ay pumapasok si Isabela sa opisina, suot ang kanyang designer suit na lalong nagpapatupad ng kanyang kapangyarihan. Ang kanyang opisina sa pinakamataas na palapag ng De Ayala Tower ay naging command center ng kanyang digmaan. Mula sa kanyang bintana ay tanaw niya ang buong Makati. Minsan ay naaalala niya ang kanyang sarili sa hinaharap bulag at walang silbi, nakakulong sa isang kwarto habang naririnig ang tawanan ni Ricardo at Sofia. Ang alaalang iyon ng kanyang gasolina, hindi siya mapapagod. Hindi siya titigil. Isang hapon, habang abala si Isabela sa pagpirma ng mga dokumento ay pumasok ang kanyang sekretarya. Maam, na sa labas po si Mr. Ricardo. Nagpupumilit pong pumasok. Gusto daw po kayong makausap. Hindi tuminala si Isabela mula sa binabasa niyang report. Sabihin mo sa kanya na busy ako. Kung may kailangan siya, mag-set siya ng appointment. Pero maam, nagwawala na po siya sa lobby, sagot ng sekretarya na halatang natatakot. Napangisi si Isabela. Ito na ang desperasyon. Papasukin mo siya, utos niya. Pagkaraan ng ilang sandali, ay bumukas ang pinto at pumasok si Ricardo. Ibang-iba ang itsura nito kumpara noong engagement party. Kusot ang kanyang polo, malalim ang itim sa ilalim ng mga mata at may amoy ng alak ang hininga. Isabela, sigaw nito habang papalapit sa mesa ng dalaga. Ano bang ginagawa mo? Sinisila mo ang kumpanya.
Sinisira mo ako. Bakit mo kinansela ang deal sa mga inset? Bakit mo binenta ang shares natin sa Nining Company? Alam mo ba kung gaano kalaki ang nawala sa atin? Dahan-dahang ibinaba ni Isabela ang kanyang boten. Ipinagkus niya ang kanyang mga daliri at tinitigan si Ricardo ng walang emosyon. Correction, Ricardo. Hindi sa atin. Sa akin. Ako ang may-ari ng kumpanyang ito. At ang mga desisyon ko ay para sa ikabubuti ng De Ayala Corporation, hindi para sa ikabubuti ng bulsa mo. Huwag mo akong lokohin, Isabela. Asik ni Ricardo habang hinahampas ang mesa. Alam kong sinatadya mo ito. Alam kong may kinalaman ka sa pagbagsak ng mga investments ko. At ano naman ang kinalaman mo kay Dante? Isa siyang kriminal. Bakit ka nakikipagnegosyo sa kanya? Tumayo si Isabela at naglakad palapit kay Ricardo. Sa bawat hakbang niya ay napaatas ang lalaki, tila ba isang mabangis na hayop ang papalapit sa kanya. Si Dante ay isang negosyante, Ricardo. Katulad mo, katulad ko. Ang kaibahan lang ay mas matalino siya sa iyo at mas may pakinabang siya sa akin. Pakinabang, bulalas ni Ricardo. Asawa mo ako, Isabela. Asawa. Fiancé, pagtatama ni Isabela. At sa takbo ng mga pangyayari mukhang hindi naaabot sa kasala ng relasyong ito. Namutla si Ricardo. Ano ang ibig mong sabihin? Huwag kang magkakamaling, hiwalayan ako. Hawak ko ang mga sikreto ng pamilya mo. Alam ko ang tungkol sa ano kuton ni Isabela. Tungkol sa persyon ng tatay ko noon. Tungkol sa mga illegitimate children ng lolo ko. Go ahead, Ricardo. Ibulgar mo. Sa tingin mo ba ay matatakot ako? Sa dami ng pera at kapangyarihan, na hawak ko na yun, kaya kong bilhin ang lahat ng media outlet sa bansa para burahin ang anumang sasabihin mo. O kaya naman, lumapit palaro si Isabela at bumulong sa tinga ni Ricardo. Kaya kung ipatrabaho ka kay Dante at siguraduhin na hindi na makikita kahit ang buto mo. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Naramdaman niya ang tunay na takot. Ito na ang halimaw na kanyang ginising. Hindi na ito ang babaeng kaya niyang saktan. Ito ay isang babaeng handang pumatay. Umalis ka sa opisina ko, Ricardo, bago pa magbago ang isip ko, at ipakalagkad kita sa security bika ni Isabela nang bumalik siya sa kanyang upuan. At huwag na huwag ka nang babalik dito nang walang appointment. Naiwan si Ricardo na nakatayo, nanginginig ang tuhod. Wala siyang nagawa kundi ang tumalikod at lumabas ng opisina. Ang kanyang dignidad ay durog na durog. Pagkalabas ni Ricardo, ay napasandal si Isabela sa kanyang upuan at huminga ng malalim. Nanginginig din ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi sa adrenaline. Ang sarap sa pakiramdam, ang makita ang takot sa mata ng taong pumatay sa kanya. Pero kulang pa ito, hindi pa sapat ang takot. Kailangan niyang maramdaman ang kawalan. Kinuha ni Isabela ang kanyang telepono at tinawagan si Dante. Halobati ng lalaki sa kabilang linya, tila ba inaasahan na ang tawag niya. Nakausap ko na siya, wika ni Isabela. Takot na takot siya. Gunsagot ni Dante. Nasa akin na ang mga titulo ng lupa na isinala niya sa kasino. Paon siya sa utang, Isabela. Isang pitik na lang mawawalan na siya ng tirahan. Huwag mo na pigil ni Isabela. Hayaan mo muna siyang maghirap. Hayaan mo muna siyang umaasa na makakabangon pa siya. At kapag nandoon na siya sa tuktok ng kanyang pag-asa, saka natin hihilahin ang alpombra. Narinig niya ang mahinang tawa ni Dante. Napakasadista mong Ditayala. Gusto ko yan. Magkita tayo mamaya sa Tegaut. May ipapakilala ako sa iyong tao. Isang senado na makakatulong sa atin para lalong ipitin ang negosyo ng pamilya ni Ricardo. Sige, pupunta ako, sagot ni Isabela. At ibinaba ang telepono. Tumingin muli siya sa labas ng bintana. Ang araw ay palubog na nagkukulay dugo ang kalangitan. Naalala niya ang apoy. Ang init, ang sakit. Ang mga alaalang iyon ay hindi mawawala. Pero ngayon siya na ang may hawak ng posporo. At sisiguraduhin niyang ang buong mundo ni na Ricardo at Sofia ay magiging abo. Sa sumunod na mga araw ay lalong naging agresibo si Isabela. Binili niya ang paboritong spa ni Sofia. At agad itong ipinasara dahilan para mawalan ng tambayan. At source, gossip ang kapatid. Ipinagbawal niya ang pagpasok ni na Ricardo
at Sofia sa mga exclusive club sa Manila gamit ang impluwensya ni Dante. Sa bawat social event na pinupuntahan ni Isabela, ay siya ang bida habang ang magkapatid ay nagiging usapan dahil sa kanilang sunod-sunod na kamalasang isang gabi habang nasa isang charity gala si Isabela suot ang isang itim na gown na puno ng swirl si Crystals, ay nilapitan siya ng isang matandang babae si Doña Consuelo ang grandmother figure ng Jesus City. Isabela, hiyabati nito. Nag-aalala ako sa iyo. Masyado kang mabilis, masyado kang matapang. Baka mapasok ka. Ngumiti si Isabela at hinawakan ang kamay ng matanda. Huwag po kayong mag-alala, Lola Consuelo. Sanay na po ako sa apoy. Sa katunayan ako po ang apoy. Hindi naiintindihan ng matanda ang ibig niyang sabihin pero naramdaman nito ang bigat ng mga salita. Habang naglalakad si Isabela palayo ay nakita niya si Sofia sa isang suluklasin at pumiiyak habang kinakausap ang isang waiter. Nilapitan niya ito. Sofia, tawag niya. Nagdangat ng tingin si Sofia. Ang maskara nito ay kumalat na sa mukha. At tikbi nito. At tulungan mo ako. Wala na akong pera. Kinuha ni Ricardo ang allowance ko. Sabi niya kailangan daw niya pambayad sa utang. Wala na akong pambili ng bagong damit. Pinagtatawanan na ako ng mga kaibigan ko. Tinitigan siya ni Isabela ng walang awa. Sa kanyang dating buhay si Sofia ang laging nangungutya sa kanya. Si Sofia ang nagpaparamdam sa kanya na wala siyang kwenta. Ngayon ang roles ay nagbaligtad na. Talaga, tanong ni Isabela sa tonong sarkastiko. Kawawa ka naman. Siguro panahon na para matuto kang magtrabaho. Trabaho, gulat na sagot ni Sofia. At hindi ako pwedeng magtrabaho. Di, ayala ako. Di, ayala ka nga pero wala kang silbi, sagot ni Isabela. At sa bagong pamamalakad ko sa pamilya ang walang silbi, ay tinatapon. Iniwan niya si Sofia na nakanganga at lalong umiyak. Walang pagsisisi sa puso ni Isabela. Alam niya na kung siya ang nasa kalagayan ni Sofia ay hindi siya nito tutulon. Sa katunayan pinagtawanan pa siya nito noong siya ay namamatay. Ang gabi ay patuloy na lumalalim at ang plano ni Isabela ay patuloy na gumagana ng maayos. Ang bawat piyesa sa chessboard ay gumagalaw ayon sa kanyang kagustuhan. Si Ricardo ay baon sa utang, si Sophie ay nawawalan ng bait, at si Dante ay nasa kanyang panig. Pero alam ni Isabela na hindi pa tapos ang laban. Si Ricardo ay tuso. Kapag nasukol ang daga ito, ay nangangagat. Kailangan niyang maging handa. Kailangan niyang siguraduhin na wala itong matatakbuhan. At sa susunod, na yugto ng kanyang paghihiganti ay gagamitin niya ang pinakamalakas na sandata sa lahat ng pag-ibig. Hindi ang pag-ibig para kay Ricardo, kundi ang pag-ibig ni Ricardo sa kanyang sarili at sa kanyang ambisyon. Dudurugin niya ang ego nito hanggang sa ito na mismo ang sumira sa sarili nito. Ang laro ay nagpapatuloy at si Isabela de Ayala ang grandmaster na hindi kailanman magpapatalo. Ang tunog ng jazz, musik sa kanyang isipan, ay napalitan ng tunog ng martilyo, ng hustisya na bumabagsak sa bawat pagkakasala ng kanyang mga kaaway. Handa na siya sa susunod na kabanata, ang gabi ng charity gala. Sa Grand Ballroom ng Shangri-La sa Fort, ay puno ng kinang at pagkukunwari na tila ba ang bawat brilyante at mamahaling bato na nakasabit sa liig ng mga panauhin ay may itinatagong madilim na sikreto. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng champagne at caviar, habang ang mga kilalang personalidad ng Maynila mula sa mga politiko hanggang sa mga artista, at higit sa lahat ang mga tikoon ng negosyo ay nagpapalitan ng mga plastik na ngiti at matatamis na bati. Ang tugtog ng orkestra ay banayad lamang na tila naghehel sa mga naroon upang makalimutan nila pansamantala ang mga bahid ng kanilang mga kaluluwa. Ngunit para kay Ricardo, ang gabing ito ay hindi tungkol sa paglilibang o pakikipagkapwa-tao, ito ay tungkol sa kaligtasan at muling pagbangon. Inayos niya ang kanyang itim na tuxedo sa harap ng malaking salamin sa restroom bago lumabas at huminga ng malalim upang pakalmahin ang kanyang sarili dahil alam niyang ito na ang gabi na magbabago ang ihip ng hangin pabor sa kanya. Sa kanyang isipan ay sigurado na ang tagumpay dahil sa bulsa. Ang kanyang coat ay naroon ang isang Mont Blanc na ballpen na gagamitin niya sa pagpirma
ng kontrata na nagkakahalaga ng ₱1 bilyon kasama ang isang misteryosong investor mula sa Europa na ipinakilala sa kanya ng isang dating kaibigan. Ang deal na ito ang magsasalba sa kanyang naluluging kumpanya at magbabayad sa lahat ng kanyang utang na kagagawan ni Isabela, at sa oras na makuha niya ang pondo, ay sisiguraduhin niyang babaliktarin niya ang sitwasyon at siya naman nang dudurog sa kanyang asawa. Paglabas niya ng restroom, ay sinalubong siya ni Sofia na nakasuot ng isang silver gown na puno ng sequins, ngunit kung tititigan ng malapitan, ay makikita ang pamumula ng mga mata nito na pilit tinatakpan ng makapal na makeup dahil sa walang tigil na pag-iyak nitong mga nakaraang araw dulot ng stress at kahihiyan. "Kuya, sigurado ka ba dito?" tanong ni Sofia habang mahigpit na nakakapit sa braso ni Ricardo, na tila ba ito na lamang ang kanyang life support sa gitna ng karagatan ng mga mapanghusgang mata. "Huwag kang mag-alala, Sofia," sagot ni Ricardo ng pabulong. Ngunit may diin habang naglalakad sila papasok sa ballroom at binabati ng tango ang ilang mga kakilala na umiiwas naman ng tingin. Ngayong gabi ay babawi tayo at makikita ng lahat ng mga taong ito, lalo na ni Isabela, na hindi basta-basta matutumba ang mga dilik ayala na nasa panig natin. Sa kabilang dako ng ballroom ay nakatayo si Isabela, suot ang isang crimson red na gawa ng isang sikat na designer sa Paris na hapit sa kanyang katawan at nagpapakita ng kanyang kurbada habang ang kanyang buhok ay nakataas sa isang eleganting bon na pinalamutian ng mga ruby na kasing pula ng dugo. Hawak niya ang isang kopita ng wine habang kausap ang ilang board members, ang bangko, at paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa direksyon ni Ricardo at Sofia na parang isang agila na pinagmamasdan ng kanyang biktima bago ito dagitin. Alam ni Isabela ang bawat galaw ni Ricardo, alam niya ang tungkol sa investor, nakikitain ito, at alam niya na ang gabing ito ay hindi magtatapos sa tirmahan kundi sa isang trahedya para sa kanyang asawa. Naramdaman ni Isabela ang presensya ni Dante sa kanyang likuran kahit hindi niya ito lingunin dahil sa pamilyar na init at amoy ng mamahaling tabako at lighter na nakakabit dito. "Handa na ba ang lahat?" gulong ni Isabela habang nakangiti pa rin sa kausap niyang banker. "Handa na ang lahat, Miss Di Ayala," sagot ni Dante sa mababang boses na para lamang sa kanyang pandinig. Ang bitag ay nakalatag na at ang daga ay papalapit na sa keso. Napanisi si Isabela nang makita niyang lumapit si Ricardo sa mesa kung saan nakaupo ang tinatawag nilang Mr. Van der Woodsen, ang representatibong investor na sa katotohanan ay isang aktor na binayaran ni Dante upang paasahin si Ricardo. Nakita ni Isabela ang kislas sa mata ni Ricardo, ang pag-asa na muling maging hari, tatang pagmamalaki na akala niya ay naibalik na niya. Ngunit ang hindi alam ni Ricardo ay ang bawat segundong lumilipas ay bilang na. Nagsimula ang seremonya ng bila at habang nagsasalita ang host sa entablado, ay abala naman si Ricardo sa pakikipag-usap kay Mr. Van der Woodsen sa isang semi-private na sulok ng ballroom, habang si Sofia ay nakaupo sa tabi nila na pilit nang humingiti sa mga dumadaan kahit na halatang hindi siya kumpurare. Ni si Ricardo ang Larry, impressed with your propose sa wika ni Mr. Van der Woodsen sa isang matatas na Ingles na may European accent habang binubuklat ang folder na naglalaman ng kontrata. "The project in Batangas is visionary at naniniwala kami na ito ang magiging susunod na malaking tourist destination sa Asia." Halos lumundag ang puso ni Ricardo sa tuwa dahil sa wakas ay may nakakita rin ng kanyang galing na hindi nababahira ng impluwensya ni Isabela. "Salamat, Mr. Van der Woodsen," sagot ni Ricardo habang nanginginig ang kamay sa excitement. "Sinisigurado ko sa inyo na hindi kayo magsisisi sa partnership na ito at dodoblehin natin ang inyong investment sa loob lamang ng 2 taon. Inilabas ni Mr. Van der Woodsen ang isang mamahaling pluma at inilapag ito sa ibabaw ng kontrata, senyales na handa na siyang pumirma. Ito na ang sandaling hinihintay ni Ricardo, ang sandaling babawiin niya ang kanyang trono. Kinuha niya ang kanyang sariling ballpen at akmang pipirma na rin nang biglang tumunog ang malalaking speaker sa ballroom
at napatigil ang lahat sa pagsasalita ng host. Isang matinis na tunog ng sibak ang umalingaw dahilan para magtakip ng tainga ang mga bisita, at pagkatapos ay biglang namatay ang mga ilaw maliban sa isang spotlight na tumutok sa gitna ng entablado, kung saan biglang lumitaw si Isabela na may hawak na mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat mga kagalang-galang na panauhin panimula ni Isabela, at ang kaniyang boses ay malinaw at puno ng awtoridad na umalingaw sa buong buwagan. Ipagpaumanin ninyo ang abala, ngunit may mahalagang anunsyo ako na kailangang malaman ng lahat lalo na ng ating mga investors at partners sa business community. Napatingin si Ricardo kay Isabela at biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso na parang may kung anong masamang mangyayari. Mabilis na tibok ng puso. Dug, dug, dugdug, tugdug. Naramdaman ni Ricardo ang paggapang ng malamig na pawis sa kanyang likod habang nakatitig sa kanyang asawa na nakatayo sa entablado na parang isang hukom na handang magbaba ng hadot. Nais kong ipaalam sa inyo na ang B. Ayala Corporation ay nagsagawa ng internal audit kamakailan lamang at natuklasan namin ng isang malawakang pandaraya at embezzlement na kinasasangkutan ng ilang matataas na opisyal ng aming subsidiary company na pinamumunuan ng aking asawa na si Ricardo, patuloy ni Isabela. At sa bawat salitang binibitawan niya ay parang bombang sumasabog sa pandinig ni Ricardo. Natuklasan namin na ang mga assets na ipinangako bilang collateral sa iba't ibang bangko ay non-existent o di kaya ay nakasanla na sa iba pang creditors, at dahil dito ay napilitan kaming i-freeze ang lahat ng accounts na konektado kay Ricardo at sa kanyang kapatid na si Sofia upang protektahan ang interes, ang kumpanya, at ng aming mga shareholders. Umugong ang bulungan sa buong ballroom at lahat ng mata ay napalingon sa direksyon ni Ricardo at Sofia na ngayon ay namumutla na sa takot at tahihiyan. Bulungan ng mga tao. Narinig ni Ricardo ang mga salitang scammer at magnanakaw at walang hiya mula sa mga taong kanina lamang ay binabati siya. Tumayo si Ricardo at akmang susugurin si Isabela sa entablado, ngulit bigla siyang pinigilan ng dalawang malalaking security guard na lumitaw sa kanyang tabi. Isabela, huwag mong gawin ito, sigaw ni Ricardo. Ngunit ang kanyang boses ay natabunan ng mga bulungan at ng mariing tingin ni Sir Vanderwoodsen. Tiningnan ni Sir Vanderwoodsen si Ricardo nang may pandidiri at dahan-dahang kinuha ang kontrata sa mesa. I think we are done here, Mr. Ricardo, mika nito sa malamig na tono, at sa harap ng maraming tao ay pinulit nito ang kontrata sa 2 piraso. Tunog ng pagpupunit ng papel. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila kulob sa pandinig ni Ricardo, at kasabay nito ay ang pagguho ng kanyang huling pag-asa. Wait, Mr. Vanderwoodsen, let me explain, pagmamakaawa ni Ricardo habang sinusubukang abutin ng braso ng investor, ngunit tinabig lang siya nito at naglakad palayo. Sa sandaling iyon ay lumapit ang ilang kalalakihan na nakabarong at nagpakilalang mga kinatawan ng bangko. Mr. Ricardo, kami po ay mula sa Central Bank at narito kami upang i-serve ang writ of attachment sa lahat ng inyong personal properties dahil sa default ninyo sa inyong mga loans na nagkakahalaga ng 500 milyong piso, wika ng isa sa mga lalaki, habang inaabutan siya ng isang makapal na dokumento. Nanginginig ang kamay ni Ricardo habang tinatanggap ang papel at pakiramdam niya ay umiikot ang kanyang paningin. Hindi ito totoo, hindi ito maaari, bulong niya sa sarili habang nakikita niyang kinukunan siya ng litrato at video ng mga media na kanina pa nakaabang. Samantala si Sofia naman ay nilapitan ng isang grupo ng mga pulis kasama ang isang babaeng manager ng isang sikat na jewelry store. Sofia, hinuhuli ka namin sa salang estafa at isuing bouncing checks, wika ng pulis habang pinupusasa ng dalaga. Ang suot mong alahas ay hindi to bayad at ang cheque na ibinigay mo ay tumalbog kaninang umaga. Hindi, sigaw ni Sophie habang nagpupumiglas at tumutulo ang luha na sumisila sa kanyang matya. Hindi ako magnanakaw,
Ayala, ako, bitawan niyo ako. Kuya, tulungan mo ako. Ngunit walang nagawa si Ricardo. Dahil siya mismo ay napapalibutan ng mga abogado at security. Nakita niya kung paano kalagkarin ng mga pulis ang kanyang kapatid palabas ang ballroom habang pinagtatawanan at kinukuhanan ng video ng mga tao. Ang kahihiyan ay parang kumukulong asido na ibinuhos sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng kaguluhan ay bumaba si Isabela mula sa entablado at naglakad ng dahan-dahan papunta kay Ricardo. Ang mga tao ay humawi para bigyan siya ng gaan, tila ba siya ay isang reyna na naglalakad sa gitna ng kanyang nasasakupan. Ang tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig ay parang orasan na bumibilang sa huling sandali ni Ricardo. Tumigil si Isabela sa harap ni Ricardo, na ngayon ay nakaluhod na sa sahig dahil sa panghihina habang hawak ang mga dokumento ng bangko. Titigan siya ni Isabela ng mata sa mata at wala kang makikitang awa sa mukha ng dalaga, kundi purong kasiyahan at tagumpay. Nilapitan ni Isabela si Ricardo na nanginginig sa galit at takot at yumuko siya upang magpantay ang kanilang mga mukha. Bumulong siya sa tenga nito sa paraang walang ibang makakarinig, kundi silang dalawa lamang. Ang pakiramdam ba na mawala ng lahat ay kasing sakit noong panahong pinatay mo ako, tanong ni Isabela. At ang kanyang boses ay parang yelo na tumusok sa puso ni Ricardo. 6 grammatic sondesting. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo at tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Napatingin siya kay Isabela at sa unang pagkakataon ay nakita niya hindi ang kanyang asawa kundi ang multo ng babaeng kanyang pinatay sa ibang buhay. Paano mo nalaman ang tanong ni Ricardo na halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan? Ngunit tilang si Isabela, isang ngiti na puno ng misteryo at panganib. Welcome to hell, Ricardo. Bulong muli ni Isabela. Bago siya tumayo at tumalikod, iniwan niya si Ricardo na nakatulala sa sahig habang ang mga tao sa paligid ay patuloy sa pagbubulungan at paghuhusga. Ang gabing inakala ni Ricardo na magiging simulan ng kanyang pagbangon ay naging gabi ng kanyang tuluyang pagbagsak. Habang naglalakad si Isabela palabas ng ballroom, ay sinalubong siya ni Dante na may hawak na 2 baso ng champagne. Cheers, di Ayala, bati ni Dante habang inaabot ang isang baso. Isang napakagandang palabas. Kinuha ni Isabela ang baso at nakipag-toast. Para sa hostisya, sagot niya bago ininom ang champagne. Sa labas ng hotel, ay umuulan ng malakas, tila ba nakikisama ang langit sa unos na nangyayari sa buhay ni Ricardo. Nakita ni Isabela, mula sa glass window, kung paano isakay si Sofia sa police car habang nagwawala, at si Ricardo naman ay naiwan sa lobby na nakaupo sa sahig tulala, at walang kasama habang kinukumpis ka ng mga kinatawan ng bangko, ang susi ng kanyang kotse, at ang kanyang mga credit card. Ito na ang katapusan ng kanilang paghahari, at ang simula ng kanilang pagdurusa. Ngunit para kay Isabela, ito ay simula pa lamang. Marami pa siyang sisingilin. Marami pa siyang wawasakin. At habang tinitingnan niya ang refleksyon ng kanyang sarili sa salamin, ay alam niyang wala nang makakapigil sa kanya. Siya si Isabela de Ayala, ang babaeng bumalik mula sa kamatayan upang sunugin ang mundo ng mga taong sumira sa kanya. Ang charity gala ay nagtapos hindi sa palakpakan kundi sa sirena ng pulis at sa iyak ng isang pamilyang nawasak. Kinabukasan ang mukha ni Ricardo at Sofia ay nasa lahat ng pahayagan at news website. Ang headlines ay sumisigaw ng De Ayala fraud scandal at the fall of Ricardo. Ang mga social media platforms ay puno ng mga memes at video ng pagwawala ni Sofia at ng pagluhod ni Ricardo. Ang reputasyon na ininatan ng kanilang pamilya sa loob ng ilang dekada ay nawasak sa loob lamang ng isang gabi. Si Isabela naman ay hinirang ng business committee bilang ang iyon lady na nagligtas sa kumpanya mula sa tiwali niyang asawa. Ang stock price ng De Ayala Corporation ay lalong tumaas dahil sa tiwala ng mga investors sa kanyang kakayahan na linisin ang kumpanya. Habang nasa kanyang opisina, ay pinapanood ni Isabela ang balita sa telebisyon. Habang humihigop ng kape, pumasok si Dante na may dalang folder. Nakuha na natin ang mansyon sa Forbes Park, wika ni Dante habang inilalapag ang folder sa mesa.
Ang bangko ay pumayag na ibenta ito sa atin sa mababang halaga matapos ma-foreclose kagabi dahil sa default ni Ricardo. Napangiti si Isabela. Ang bahay kung saan siya pinatay, ang bahay na puno ng masasamang alaala. Ngayon, ay sa kanya na muli. Sunugin natin. Utos ni Isabela, nang walang pag-aalilangan. Ano gulat na tanong ni Dante? Susunugin natin ang mansyon. Gusto kong mawala ang lahat ng makas nila sa lupang iyon. At magtatayo tayo ng bago. Isang orphanage para sa mga batang biktima ng pang-aabuso. Tumango si Dante. At napangiti rin. Masusunod ni Ayala. Alagang ibang klas ka mag-isip. Sa kabilang banda sa isang masikip at madilim na sawla sa Makati City Jail ay nakaupo si Sofia sa isang sulok yakap ang kanyang mga tuhod. Wala na ang kanyang designer gown, pinalitan na ito ng kulay kaya na uniforme, ang bilanggo. Wala na ang kanyang mga alahas at makyap. Ang natira na lang ay ang kanyang takot at pagsisisi. Bakit nangyari ito, tanong niya sa sarili habang tumutulo ang luha. Nasaan na si Kuya? Bakit hindi niya ako tinutulungan? Hindi alam ni Sofia na si Ricardo ay nasa mas malalang kalagayan. Siya ay nasa labas na ng kulungan pansamantala dahil sa piyansa na binayaran ng isang malayong kamag-anak, ngunit wala siyang matiran. Ang lahat ng kanyang cards ay blocked. Ang kanyang kondo ay seared. Ang kanyang sasakyan ay hila na. Naglalakad siya sa ulan sa kahabaan ng igstabasang basa at gutom. Ang mga taong nanadaanan niya ay tinitingnan siya ng may pandidiri, ang iba ay kinukunan siya ng litrato. Ang dating makapangyarihang Ricardo ngayon ay isa na lamang pulubi. Naalala niya ang bulong ni Isabela. Ang pakiramdam ba ng mawala ng lahat ay kasing sakit noong panahong pinatay mo ako. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umaiko sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Pinatay. Alam niya. Alam ni Isabela ang ginawa nila. Pero paano? Isa ba siyang mangkukulam? Isa ba siyang demonyo? Napahawak si Ricardo sa kanyang ulo na parang sasabo. Hindi siya makapaniwala. Ang buong buhay niya ay naging isang bangungot. Kailangan niyang makausap si Isabela. Kailangan niyang humingi ng tawad. O di kaya ay kailangan niya itong patayin ulit. Ang galit at desperasyon ay naghalo sa kanyang dibdib. Pumara siya ng taxi, ngunit nang makita ng driver ang kanyang itsura ay hindi siya nito pinasakay. Wala siyang nagawa kundi ang maglakad patungo sa De Ayala Tower, kahit na alam niyang hindi siya papapasukin. Habang naglalakad ay naramdaman niya ang panginginig ng kanyang katawan, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa gutom at pagod. Ilang araw na siyang hindi kumakain ng maayos dahil sa stress at ngayon ay wala na siyang pambili kahit tubig. Sa tapat ng isang convenience store ay nakita niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mukha ay payat at marungis, ang kanyang mata ay lubog. Ito na ba ang Ricardo na tinitingnan noon? Napaupo siya sa bangketa at doon ay umiyak siya ng walang humpay. Ang mga luhang hindi niya inilabas noong bata pa siya ngayon ay bumubuhos na parang ulan. Sa taas ng De Ayala Tower ay nakadungaw si Isabela sa bintana habang pinagmamasdan ang lungsod na naliligo sa ulan. Alam niya na nasa ibaba si Ricardo, nagdurusa. At sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang 5 taon ay nakaramdam siya ng kapayapaan. Ang hustisya ay naibigay na, pero hindi pa tapos ang kanyang misyon. Ang pagpapabagsak kay Ricardo at Sofia ay unang hakbang pa lamang. Kailangan pa niyang siguraduhin na hindi na sila muling makakabangon, at kailangan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para tumulong sa iba upang hindi sila matulad sa kanya. Umarap siya kay Dante na abala sa pagtingin sa mga blueprints ng itatayong orphanage. Ni Dante simulan na latin ang kasto ng plano, wika ni Isabela, ang paglilinis sa board ng kumpanya. Gusto kong tanggalin ang lahat ng mga crony ni Ricardo at palitan sila ng mga taong may integridad. At gusto kong mag-launch ng scholarship program para sa mga matatalinong estudyante na walang kakayahang mag-aral. Tumingin si Dante kay Isabela na may halong paghanga. Hindi lang paghihiganti ang nasa puso mo, Isabela, wika nito. Mayroon ka ring puso para sa iba. Ngumiti si Isabela ng mapait. Dahil alam ko ang pakiramdam ng mawala ng lahat, Dante. At ayaw kong maramdaman iyon ng iba na walang kalaman-laban.
Ang mga tulad ni Ricardo at Sofia sila ang dapat na magdusa, hindi ang mga inosente. Sa sumunod na mga buwan, ay naging abala si Isabela sa pagbabago ng De Ayala Corporation. Mula sa isang kumpanyang kilala sa pagiging sakin at mapang-abuso, ito ay naging modelo ng corporate social responsibility. Ang mga empleyado ay binigyan ng tamang sahod at benepisyo. Ang mga proyekto ay nakatuon sa sustainability at community development. Si Isabela ay naging simbolo ng pag-asa at pagbabago. Samantala si Ricardo ay tuluyan nang nawala sa sirkulasyon. Palitan na siya ay naging palaboy sa Maynila at minsan ay nakikita sa Quiapo na namamalimos. Si Sofia naman ay nahatulan ng guilty sa kasong istaka at ngayon ay nagsisilbi ng kanyang sentensya sa correctional facility kung saan siya ay natutong maglaba at maglinis ng kubeta, mga bagay na hindi niya inakalang gagawin niya sa tanang buhay niya. Ang kwento ni Isabela ay naging alamat sa business world. Ang babaeng bumangon mula sa abo at sinulog ang mga taong nagtangkas sa kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, ay nanatiling mapagmatsad si Isabela. Alam niya na ang mundo ay puno ng mga ahas at buhaya. At hanggat buhay siya, hindi siya titigil sa pagbabantay. Isang gabi habang nagpapahina siya sa kanyang penthouse ay nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang unknown number. Sinagot niya ito. Nalalawika ni Isabela. Walang sumasagot sa kabilang linya, ngulit naririnig niya ang mabigat na paghinga. Sino ito? Tanong muli ni Isabela. Pagtatapos ng ilang sandali ay may nagsalita sa isang garagal na boses. Hindi pa tayo tapos, Isabela. Mabalik ako. At sa pagkakataong ito sisiguraduhin kong patay ka na talaga. Naputol ang linya. Napahigpit ang hawak ni Isabela sa telepono. Kilala niya ang boses na iyon. Kahit nagaralgal at mahina, alam niya kung sino iyon. Si Ricardo. Buhay pa ang demonyo. At nagbabanta itong bumalik. Imbes na matakot, ay napanisi si Isabela. Ihintayin kita, Ricardo, bulong niya sa hangin. Ihintayin kita. At sa pagkakataong ito hindi lang kita wawasakin, ibabaon kita sa lupa kung saan ka nararapat. Tumayo siya at nagpunta sa kanyang safe. Binuksan niya ito at kinuha ang isang baril, isang itim na Glock 11. Kinasa niya ito at tinutok sa refleksyon niya sa salamin. Handa na siya. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Ito ay nag-uumpisa pa lamang ulit. At sa round na ito wala ng rowless. Matira ang matibay. Pinatay ni Isabela ang ilaw sa kanyang kwarto at naupo sa dilim, hawak ang baril habang nakatingin sa pintuan, naghihintay sa pagbabalik ng kanyang nakaraan. Ang gabi ay tahimik, ngunit sa loob ng puso ni Isabela ay may nagbabadyang bagyo. Ang bagyo ng huling pagtutuos. Sa labas ng building sa isang madilim na eskinita ay may isang lalaking nakamasid sa bintana ng penthouse ni Isabela. Ang kanyang mukha ay puno ng peklat, at ang kanyang mata ay puno ng puot. Si Ricardo, hindi siya naging pulubi habang buhay. Nakahanap siya ng bagong kakampi. Isang kakampi na mas masahol pa kay Dante. At kasama ang bagong pwersang ito ay handa siyang bawiin ang lahat. Ang laro, ang kapangyarihan, at paghihiganti ay magpapatuloy. At ang buong Maynila ang magiging saksi sa madugong katapusan nito. Ang bawat hakbang ni Ricardo palayo sa building ay may kasamang pangako ng kamatayan. Ngunit hindi niya alam na si Isabel ay mayroon ding itinatagong alas. Isang sikreto na hindi pa niya ibinubunyag. Kahit kay Dante, ang sikreto ng kanyang tulay na kapangyarihan. Ang kapangyarihan na hindi nagmumula sa pera o impluensya kundi sa kanyang kakayahang manipulahin ang tadhana. Dahil si Isabela ay hindi lang basta bumalik sa nakaraan, siya ay bumalik para baguhin ang hinaharap. At sa hinaharap na kanyang isinusulat, walang puwang para kay Ricardo. Ang ulan ay tumigil na at ang buwan ay sumilip sa likod ng mga ulap na parang isang matang nakatanaw sa mga manlalaro sa ibaba. Ang chessboard ay nakaset na muli. Ang mga piyesa ay gumagalaw na. Ketmat, intenmos bulong ni Isabela sa dilin. Ganoon. Sishangin sa rooftop. Malungkot, ngunit matagumpay na orchestra music. Ang gabing iyon sa Makati ay hindi tahimik, ngunit para kay Isabela de Ayala ang ingay ng lungsod ay tila isang malungkot, ngunit matagumpay na orkestra na tumutugtog para lamang sa kanya.
Nasa pinakamataas na palapag siya ng kanyang gusaliang de Ayala Tower, kung saan ang hangin ay humahampas ng malakas sa kanyang mukha, na tila ba nais siyang liparin nito pabalik sa nakaraan. Ngunit nanatili siyang nakatayo matatag at hindi natitinag habang ang kanyang itim na gown ay sumasayaw sa hangin, na parang anino ng kanyang madilim na kahapon. Mula sa kanyang kinalalagyan, ay tanaw niya ang buong Kalakhang Maynila, ang dagat ng mga ilaw na kumukutitap na parang mga bituin na bumagsak sa lupa. Ang bawat ilaw ay kumakatawan sa isang buhay, sa isang pangarap, at sa kapangyarihan na ngayon ay hawak na niya sa kanyang mga palad. Napakalayo na ng kanyang narating mula sa gabing iyon 5 taon, na ang nakalilipas nang siya ay mamatay sa nasusunog na mansyon sa Forbes Park. Noon siya ay biktima. Isang mahinang babae na nagpaloko sa pag-ibig at sa pamilya. Ngunit ngayon siya na ang nagdidiktan ng laro. Samantala sa ibaba sa madilim at maruming kalsada ng lungsod na kanyang pinagmamasdan ay naroon si Ricardo. Ang lalaking dati ay nagmamay-ari ng kalahati ng Makati na yon ay nakadapa sa malamig at basang aspalto. Wala ng piso sa kanyang bulsa. Ang kanyang mamahaling suit na dati ay simbolo ng kanyang estado, ay punit-punit na at puno ng putik. Ang kanyang mga sapatos na gawa sa balat ng Italiano ay sira na at bumibigay na sa bawat hakbang. Gutom na gutom si Ricardo, ang kanyang sikmura ay kumakalam, at ang kanyang lalamunan ay tuyot na tuyot. Nakatingala siya sa de Ayala Tower. Ang gusaling dati ay kanyang opisina, ang gusaling dati ay kanyang trono. Nakikita niya ang liwanag sa penthouse at alam niyang nandoon si Isabela. Ang babaeng kanyang pinatay, ang babaeng kanyang inakalang basura, ay nasa itaas na ngayon habang siya ay nasa ilalim ng mga paa ng lipunan na kanyang dating minamali. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Muli humahalo sa mga luha ni Ricardo na hindi niya mapigilan. Ang bawat patak ng ulan ay parang latigo sa kanyang balat, na nagpapaalala sa kanya ng bawat kasalanan ng kanyang ginawa. Naalala niya ang tawa ni Isabela noong sila ay ikinasal, ang kanyang mga ngiti bago ito naging luha, at ang kanyang huling sigaw bago sumabog ang mansyon. Ang karma ay hindi lang basta bumalik sa kanya, ito ay dumating na may dalang bagyo, at tinangay ang lahat ng mayroon siya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang isumpa ang mundo, ngunit wala ng boses na lumalabas sa kanyang bibig, kundi isang mahinang ungmol ng pagkatalo. Ang mga sasakyang dumadaan ay winiwisikan siya ng maruming tubig, ngunit wala na siyang pakiramdam. Siya ay manhid na. Siya ay wala na. Sa itaas naman ay naramdaman ni Isabela ang pagbabago ng hangin. Alam niyang nasa ibaba si Ricardo. Nararamdaman niya ang desperasyon nito na umaakyat kasabay ng usok ng polusyon. Ngunit hindi siya nakaramdam ng awa. Ang awa ay para sa mga taong karapat-dapat, at si Ricardo ay hindi isa sa mga iyon. Ang naramdaman niya ay isang uri ng malamig na kasiyahan, ang kasiyahan ng hustisya na matagal nang ipinagkait sa kanya. Habang nakatingin siya sa kawalan, ay narinig niya ang pagbukas ng pinto sa likuran niya. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang mabibigat ngunit kalmadong mga hakbang ay pamilyar sa kanya. Ito ay si Danbe, ang lalaking kinatatakutan ng lahat ng mga negosyante at politiko sa Pilipinas, ang tinaguriang hari ng underworld na walang sinasanto. Ngunit sa harap ni Isabela, si Dante ay hindi isang halimaw, kundi isang tapat na kabalyero. Lumapit si Dante kay Isabela at tumigil sa kanyang tabi. Hindi siya nagsalita agad, hinayaan niyang ang katahimikan at ang tunog ng hangin ang magsalita para sa kanila. Tiningnan din ni Dante ang tanawin ng lungsod na ngayon ay nasa ilalim na ng kanilang kontrol. Alam ni Dante ang lahat ng pinagdaanan ni Isabela dahil siya ang naging saksi at kasangkapan. Sa pagbangon nito, nakita niya kung paano naging bato ang puso ng dalaga, kung paano nito pinalitan ang luha ng apoy. At sa prosesong iyon ay nahulog ang loob ni Dante, hindi sa ganda ni Isabela, kundi sa kanyang tapang at talino. Napansin ni Dante na ang sintas ng sapatos ni Isabela ay nakalag. Ang sapatos
na may mataas na takong na sumisimbolo sa kanyang pagiging mataas at hindi maabot. Nang walang pag-aalinlangan, ay ginawa ni Dante ang isang bagay na hindi aakalain ng sinuman na gagawin ng isang tulad niya. Ang lalaking hindi yumuyuko kahit sa presidente ng bansa ay dahan-dahang lumuhod sa harap ni Isabela. Aksyon dumating si Dante. Ang lalaking kinatatakutan ng lahat ay lumuhod sa harap ni Isabela, hindi para humingi ng awa, kundi para itali ang sintas ng sapatos ang dalaga bilang tanda ng respeto at pag-ibig. Nagulat si Isabela sa ginawa ni Dante. Tumingin siya sa ibaba at nakita ang makapangyarihang lalaki na nakaluhod sa malamig na sahig ng rooftop. Ang mga kamay na sanay humawak ng baril at pumirma ng ₱1 kontrata ay maingat na itinatali ang kanyang sintas. Ito ay isang eksena na puno ng kontradiksyon. Ang isang mandalagit na yumuyuko sa kanyang reyna. Naramdaman ni Isabela ang init ng mga daliri ni Dante sa kanyang paa kahit na may suot siyang medyas. Ito ay isang kilos ang paglilingkod na higit pa sa salita. Ito ay pangako. Pangako na kahit anong mangyari kahit sino ang bumangga sa kanila si Dante ay laging nasa paanan ni Isabela, handang suportahan siya, handang protektahan siya at handang pumatay para sa kanya. Nang matapos, itali ni Dante ang sintas, ay hindi siya agad tumayo. Nanatili siyang nakaluhod at tumingala kay Isabela. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Dante, nakita ni Isabela ang refleksyon ng kanyang sarili, isang babaeng buo na muli, ngunit may mga lamat na nagpapatibay sa kanya. Sir Dante, basag ni Isabela sa katahimikan ng boses niya ay malambing, ngunit may halong kapangyarihan. Bakit ka lumuluhod sa isang babaeng puno ng galit ang puso? Ngumiti si Dante, isang ngiti na bihira niyang ipakita sa iba. Dahil ang galit mo, Isabela, ang siyang nagpapaliyab sa mundo, sagot ni Dante sa malalim niyang boses, at mas gugustuhin kong masunog kasama mo kaysa manood mula sa malayo. Inilahan ni Dante ang kanyang kamay, at tinanggap ito ni Isabela. Tinulungan siya nitong tumayo. Nang tuwig bagaman kaya naman niyang tumayo, mag-isa. Ito ay simbolo na hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Umarap muli si Isabela sa lungsod. Ang hangin ay mas lalong lumakas, tila ba sumasang-ayon sa kanyang nararamdaman. Ang mga ilaw sa EDSA ay parang dumadaloy na dugo sa ugat ng Maynila. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Ricardo noon na ang buhay ay isang sugal at ang bahay ang laging nananalo. Naalala niya kung paano siya dinaya ng tadhana, kung paano siya pinaglaruan ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Pero tapos na ang mga araw na yon. Hindi na siya manlalaro lamang. Siya na ang may-ari ng mesa. Siya na ang gumagawa ng mga patakaran. Umubot ng malalim na hininga si Isabela, ninanamnamang hangin ng tagumpay at ang pait ng nakaraan. Monolugo, Isabela, kung ang buhay ay isang sugal na dinaya, susunugin ko ang buong kasino para itayo ang sarili kong kaharian. Ang mga salitang iyon ay binitawan niya hindi bilang isang tanong kundi bilang isang deklarasyon. Ang kanyang boses ay matatag, kumalingaw-ngaw sa rooftop at tila naririnig ng buong kalangitan. Tumingin siya kay Dante at nakita ang pagsang-ayon sa mukha nito. Ito na ang simulan ng kanilang bagong yugto. Ang kasto na kanilang pinag-uusapan. Ang paglilinis hindi lang sa kumpanya, kundi sa buong sistema na nagpapahintulot sa mga tulad ni Ricardo at Sofia na mang-api. Ito ay hindi na lang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa paghahari. Handa na ba ang mundo sa atin, tanong ni Dante habang inaayos ang kanyang coat. Tumingin si Isabela sa malayo kung saan ang bukang liwayway ay nagsisimulan ng sumilig sa silangan. Ang dili ay anti-unting napapalitan ng liwanag. Ngunit ang liwanag na ito ay hindi nagmumula sa araw, kundi sa apoy na nasa loob ni Isabela. Hindi sagot ni Isabela ng may ngisi. Pero wala silang magagawa, dahil ang mundo ay atin na. Tumalikod si Isabela, at nagsimulang maglakad palayo sa railings ng rooftop. Ang bawat hakbang niya ay may diin ng tunog ng kanyang takong sa semento ay parang martilyo ng hustisya. Tok, pok, tok. Ang tunog ay umaecho sa tahimik na rooftop. Sumunod si Dante sa kanya, naglalakad ng ilang hakbang sa likuran niya tulad ng isang tapak na anino.
Habang naglalakad sila palayo, ang mga ilaw ng lungsod sa likuran nila ay tila mas lalong nagningning, parang nagbibigay pugay sa pagalis ng reyna. Ang kamera ng tadhana ay dahan-dahang lumalayo sa kanila, iniiwan ang imahe ng dalawang figura na naglalakad patungo sa dilim, ngunit sila mismo ang nagdadala ng liwanag. Sa ibaba si Ricardo ay tuluyan nang nawala ng malay dahil sa gutom at lamig. Ang kanyang katawan ay nakahandusay sa bangketa, parang basurang itinapon. Walang nakapansin sa kanya. Walang tumulong. Ang lungsod ay nagpatuloy sa pag-ikot na parang wala siya. At iyon ang pinakamasait na parusa sa lahat, ang maging walang kwenta sa mundong dati mong inaakalang pag-aari mo. Ang kwento ni Isabela at Ricardo ay isang paalala na ang gulong ng palan ay umiikot. Ang nasa itaas ay pwedeng bumagsak at ang nasa ibaba ay pwedeng bumangon, lalo na kung ang bumabangon ay handang sunugin ang lahat para makamit ang hustisya. Ang orkestra ng lungsod ay tumugtog ng huling nota, isang malakas at matagumpay na crescendo, habang ang anino ni Isabela ay tuluyang nawala sa dilim ng pintuan ng rooftop. Ending fade out sa tunog ng takong ni Isabela na naglalakad palayo habang ang lungsod ay umiilaw para sa kanya. Ang screen ay naging itim, ngunit ang tunog ng kanyang mga hakbang ay nanatili nag-iiwan ng marka sa isipan ng sinumang nakarinig. Ang laro ay tapos na para sa iba, ngunit para kay Isabela, ito ay kakasimula pa lamang, at sa kanyang kaharian, walang puwang para sa mga trador. Ang katahimikan ay bumalot sa wakas, ngunit ito ay katahimikan ng isang bagyong paparating. Fine.